Pag-ibig sa lupain nak 7,000. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang pag-ibig at kayamanan ay sabay na inilatak sa iyong harapan, ano ang pipiliin mo? Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang karakter na naharap sa gayong tadhana. Si Prinsesa Nina ng Saudi Arabia ay isinilang sa isang napakayamang pamilya. Ang kanyang ama, si Ginong Abdullah, ay isang kilalang oil tycoon na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na yaman ng pamilya. Mula pagkabata, namuhay si Nina sa karangyaan, bumibiyahe gamit ang pinakamararangyang sasakyan at ang kanyang damit, pagkain at pang-araw-araw na gamit ay pawang mga mamahalin at dekalidad na produkto. Bagamat lumaki siya sa isang bansang Arabe na may mahigpit na tradisyon, natamasa ni Nina ang edukasyon sa kanluran mula papagkabata. Siya ay may bukas na isip moderno at hindi nakagapos sa mga lumang kaugalian. Nang magbinata, puno ngang pagnanais si Nina na tuklasin ang mundo sa labas. Nais niyang marating ang mga bagong lupain at maranasan ang iba't ibang kultura. Dahil dito, matapos makapagtapos ng universidad, nagpasya siyang pumunta sa England upang kumuha ng master's degree sa International Relations at Cultural Studies. Sawa na ako sa buhay na nakakulong sa ginintuang hawla na ito, minsan ay ibinahagi ni Nina sa kanyang matalik na kaibigan, ang kailangan ko ay kalayaan at tunay na pag-ibig, hindi isang buhay na inihanda ng aking pamilya. Pag-ibig, sa panahon ng kanyang pag-aral sa England, itinadana para kay Nina na makilala si Anne, isang exchange student mula sa Pilipinas. Ang pamilya ni Anne ay napakasimple lamang. Umasa siya sa scholarship at nagtatrabaho ng husto upang matustusan ang mamahaling pag-aral sa England. Mula sa una nilang pagkikita, nakagustuhan na sila at mabilis na nahulog sa isang naalab na pag-ibig. Walang kaalam-alam si Anne sa tunay na pagkatao ni Nina. Akala niya ay isa lamang itong ordinaryong estudyanteng Arabe tulad ng iba. Para kay Nina, labis siyang natutuwa na may tago ang kanyang pagkatao dahil sa wakas, nararanasan niya ang isang purong pag-ibig na hindi kinokontrol ng pera o posisyon. Alam mo ba, tuwing kasama kita, pakiramdam ko ay isa lamang akong ordinaryong tao. Ang pakiramdam na iyon ay napakasarap talaga, madalas na bulong ni Nina kay Anne. Matapos ang isang taon ng pagdedate, natapos ang programa ni Anne, kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang simulan ang kanyang karera. Sa panahong ito, gumawa si Nina ng nakakagulat na desisyon. Handa siyang iwan ang lahat ng bagay na kabilang sa kanyang pamilya upang sumama kay Anne sa Pilipinas at bumuo ang buhay. Ano, nabaliw ka na ba? Sigaw ng matalik na kaibigan ni Nina sa pagtataka, balak mong itapon ang buong buhay at yaman mo sa Saudi Arabia dahil lang sa isang lalaking Pilipino? Alam mo ba kung anong lugar ang Pilipinas? Walang ganoong antas ng pamumuhay doon tulad sa atin. Sa paningin ng maraming mayayamang Arabe, ang Pilipinas ay isa lamang bansa sa Timog Silangang Asya na malayo ang agwat sa ekonomiya mula sa mayayamang kaharian ng langis. Iniisip nila na ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ay sa pangkalahatan ay mababa pa, naninirahan sa mga condominium o hindi gaanong kalaking bahay, bumibiyahe sakay ng masisikip na bus at tren, walang mga katulong, at walang marangyang pamumuhay. Ngunit hindi ganon ang inisip ni Nina. Sa kanyang pag-aral sa England, sa pamamagitan nega medya kwento ni Anne, marami siyang natutunan tungkol sa tunay na sitwasyon nega Pilipinas. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng aking tinubuang bayan, ang kanilang industriya ng serbisyo, lalo na ang BPO, Business Process Outsourcing, at turismo, ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Paliwanag ni Nina sa kanyang kaibigan, maraming malalaking pandaigdigang korporasyon ang nagtatayong nga sentro dito, na gumaganap ngang mahalagang papel sa pandaigdigang supply chain. At higit sa lahat, napakaganda ng kalidad ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon sa Pilipinas
kilala ang turismo at talagang mataas ang kalidad ng pamumuhay. Sa katotohanan, bagamat hindi pa may hahambing ang GDP per capita ng Pilipinas sa Saudi Arabia, isa pa rin ito sa mga nangungunang ekonomiya sa rehiyon. Higit sa lahat, ang lipunan ng Pilipinas ay napakabukas at palakaibigan na may ngiti sa mga labi ang mga tao. Ito ang bagay na matagal nang pinapangarap ni Nina. Sa kabila ng pagtutong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, determinadong sumama si Nina kay Ann sa Pilipinas. Sinabi lamang niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya sa Pilipinas sa Lubkang ilang panahon, ngunit sa Lubkang, kanyang puso ay nakpasya na siyang manirahan sa lupaing ito. Sa mga unang araw ng kanyang pagdating sa Maynila, nakaranas si Nina ng hindi maliit na cultural shock. Bagamat ang Maynila ay isang umuunlad at makulay na lungsod, wala itong kislap at kadakilaan tulad ng Dubai, ni hindi rin ang karangyaan na madalas niyang nakikita sa kanyang tinubuang bayan. Ang matirahan sa Maynila ay karaniwang masikip, mainit at mamasa-masa tuwing tag-init. Masikip ang trapiko at mabilis ang takbo mambuhay ng mga residenteng kabisera, bawat isa ay abala sa kanilang sariling trabaho. Naku, ang ingay night market dito, ang daming masasarap na pagkain sa lahat ng sulok. Sa unang pagkakataon na naglakad sa Quiapo Night Market, labis na nahumaling si Nina sa napakaraming nakakaganya na pagkain sa kalye at sa masiglang kapaligiran. Ang adobo na ito ay napakasarap, mas masarap kaysa sa anumang mamahaling pagkain na nakain ko sa Saudi Arabia. Kumain si Nina ng simpleng pagkain sa kalyang Pilipinas ngunit nakaramdam siya ang kasiyahan na hindi pa niya nararanasan. Matapos makapatapos, nakakuha si Ann ng trabaho sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Maganda ang suweldon ngunit para kay Nina, na sanay sa marangyang pamumuhay, ang buhay ang middle class na ito ay medyo limitado pa rin. Ngunit hindi siya nababahala, nagsimula pa siyang matutong ang gawaing bahay, magluto ng pagkaing Pilipino at tamasahin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Pala, ang pagluluto pa lang ang sarili ay nagdudulot ng ganitong pakiramdam ng tagumpay. Sa unang pagkakataon na matagumpay siyang nakagawa ng lumpia, tuwang-tuwa siyang tumalon sa kusina. Samantala, nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Nina. Matagal na silang hindi nakakakuha ng balita mula sa kanya at ang alam lamang nila ay nasa Pilipinas siya ngunit hindi nila alam kung ano ang ginagawa niya. Si Ginong Abdullah, ama ni Nina, ay isang tradisyonal na negosyanteng Arabe na lubos na pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya at labis na nag-alala sa pagkawala ng kanyang anak. Paano namang mag-isa ang aking anak sa isang dayuhang bansa? Masyadong mapanganib, sabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang asawa. At ano ba ang maganda sa Pilipinas? Mainit at masikip ang trapiko. Paano mabubuhay ang aming anak sa ganoong lugar? Sa pananaw ni Ginoong Abdullah, ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa na hindi pa nga may hahambing sa isang probinsya ng Saudi Arabia. Hindi niya maisip na ang kanyang prinsesang anak ay kayang mamuhay sa ganoong lugar. Ngunit sa katotohanan, ang antas ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay lumampas sa inaakala ni Ginoong Abdullah. Ang Pilipinas ay isang mahalagang sentro ng serbisyo at lumalaking sentro ng teknolohiya sa mundo. Puno ngang matatayo na gusali ang mga kalye ng Maynila, iba-iba ang sistema ng transportasyon at napakasigla nightlife. Higit sa lahat, malaya at bukas ang lipunan ng Pilipinas. Ang ugnayan, megatao sa isa't isa ay mas palakaibigan. Naramdaman ni Nina ang kalayaan at paggalang na hindi pa niya nararanasan sa Pilipinas. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang mayamang pamilya sa Saudi Arabia. Dito sa Pilipinas, walang naglilimita sa aking kalayaan dahil lang sa ako ay isang babae. Walang tumitingin sa akin nang may diskriminasyon dahil lang sa ako ay isang Arabe, madalas na sinasabi ni Nina kay Ann. Dito ko natagpuan ang tunay kong sarili. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw na iyon. Sa pamamagitan ng iba't ibang channels,
Natakpuan ng ama ni Nina ang kinaroroonan ng kanyang anak at naimbestigahan din niya ang impormasyon tungkol kay Ann. Nang malaman na ang kanyang mahal na anak ay nakikipag-ugnayan sa isang ordinaryong lalaking Pilipino, nagalit si Ginoong Abdullah. Napaka, walang katuturan. Paano namang ang anak ni Abdullah ay makakasama sa isang mahirap na lalaki? Sobra ang galit ni Ginoong Abdullah na hindi na niya makontrol. Kailangan kong dalhin ang bata pabalik. Kailangan niyang maintindihan ang kanyang posisyon at responsibilidad. Kaya agad na sumakay si Ginoong Abdullah at ang kanyang asawa sa kanilang pribadong jet at lumipat patungo sa Maynila. Kasama nila ang isang koponan mana bodyguard at abogado. Handang gawin ang lahat upang ibalik ang kanilang anak sa Saudi Arabia. Nang malaman na paparating ang kanyang magulang sa Pilipinas upang sunduin siya, sabay na nababahala at determinado si Nina. Matagal siyang nakipausap kay Ann at sa huli ay nagpasya na harapin ang bagyong ito. Maaga o huli, malalaman din nila, sa halip na maktago, mas mabuting harapin natin ito ng tapat. Sinabi ni Nina habang mahigpit na hawa ang kamay ni Ann. Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Bagamat labis na nag-aalala siyan, naunawaan niya na ito ay hindi maiwasan. Tiyak na mamalitin ako ngang iyong pamilya. Ngunit ipapakita ko sa kanila na bagamat hindi ako mayaman, gagawin ko ang lahat upang bigyan ka ngang kaligayahan. Sa wakas, isang umaga ang weekend, dumating si Ginoong Abdullah at ang kanyang delegasyon sa Maynila. Nanatili sila sa presidential suite ng pinakamararanyang hotel sa lungsod at pagkatapos ay agad na nakipag-ugnayan kay Nina. Ama, ina, susunduin namin kayo ni Ann. Ngunit kailangan ninyong mangako na hindi ninyo ako pipiliting bumalik. Matigas na sinabi ni Nina sa telepono. Bagamat hindi nasisiyahan, tinanggap pa rin ni Ginoong Abdullah ang alok ng kanyang anak. Nagita sila sa restaurant ng hotel. Sa araw ng kanilang pagtatagpo, maganda ang suot ni Nina. Si Ann naman ay nagsuot ng kanyang pinakamahusay na suit. Magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel at nakita si Ginoong Abdullah at ang kanyang asawa na may kapangyarihang aura at napapaligiran ng maraming bodyguard. Mahal kong anak, alam mo ba kung gaano kami nag-alala ng iyong ina? Sigang, Fatima, ina ni Nina, ay agad na lumapit at niyakap ang kanyang anak, hindi mapigilan ang pagluha. Bakit mo ginawa ito? Umalis ka nang walang paalam, halos inakala na namin na nawala ka na. Samantala, pinaningkitan ni Ginoong Abdullah ng mata si Ann. Inobserbahan niya mula ulo hanggang paa ang lalaking naging dahilan ng pag-alis ng kanyang anak sa bahay. Sa paningin niya, ang suot ni Ann na suit ay malinaw na hindi branded. Ang relo sa kanyang kamay ay napaka-ordinaryo, sulyap palang alam na siya ay mula sa ordinaryong pinakmulan. Kaya ikaw pala ang dahilan kung bakit tinalikuran ng aking anak ang lahat, tanong ni Ginoong Abdullah sa malamig na Ingles. Huminga ng malalim si Ann at sumagot sa matatas na Ingles. Opo, Gino, mahal ko ang inyong anak at ialay ko ang buong buhay ko upang alagaan siya. Alam mo ba kung ano ang pagkatao ng aking anak? Alam mo ba kung ano ang kanyang tinalikuran? Puno ngang pangmamaliit ang boses ni Ginoong Abdullah. Siya ay isang prinsesang Saudi Arabia na may bilyon-bilyong dolyar na yaman. At ikaw, ano ang may bibigay mo sa kanya? Isang masikip na apartment at isang mahirap na buhay? Natigilan si Ann sandali. Hindi niya talaga alam na si Nina ay may ganitong mataas na pagkatao at marangyang pamilya. Hindi kailanman sinabi ni Nina ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi lamang niya na ang kanyang pamilya ay nasa negosyo at mayaman. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Nina upang protektahan si Ann. Ama, mahal ko si Ann dahil sa kanyang katapatan at talento, hindi dahil sa pera o posisyon. Masaya ako sa Pilipinas, mas masaya kaysa sa palasyo sa Saudi Arabia. Ngumiti ng mapait si Ginoong Abdullah. Kasiyahan, sa isang umunlad na bansa, anong klaseng kasiyahan ang makukuha mo? Hindi umatras si Nina. Ama, malaki ang pagkakamali ninyo tungkol sa Pilipinas. Hindi ito atrasado. Ito ang sentro ng ASEAN. Napakalaki ng pagunlad ng BPO at turismo.
kilala ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, napakaganda ng antas ng pamumuhay ng mga tao. Ang mga tao rito ay mainit at palakaibigan, malaya at bukas ang lipunan. Dito ko natakpuan ang tunay kong sarili at ang tunay na kalayaan. Kalayaan, ano iyon? Makano ang kinikita? Tanong ni Ginoong Abdullah nang walang pakialam. Hindi nakapapigil si Nina. Tumigas ang kanyang boses. Ama, marahil hindi ninyo naunawaan ang industriya ng serbisyo at teknolohiya ng Pilipinas ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni An ay isa sa mga nangunguna sa teknolohiya ng malinis na enerhiya sa rehiyon. Ang proyekto ng pananaliksik at pagpapaunlad na kanyang pinangangasiwaan ay may malaking halaga na pumilit siya ng may kapakumbabaan. Ang bahagi at teknolohiya na aming kumpanya ay ginagamit sa maraming kilalang brand ng sasakyan sa buong mundo, kasama na ang mga mararangyang sasakyan na ginagamit ninyo. Sa katunayan, ang Pilipinas ay unti-unting nakikilala bilang isang hub para sa inobasyon sa teknolohiya at green energy sa Asia. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa si Ginoong Abdullah. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Gusto mong sabihin na maging sa sasakyang ito ay may teknolohiya mula sa inyong kumpanya? Opo, Gino, hindi lamang iyon. Ang susunod na generation ng sistema na aming ginagawa ay lubos na magpapataas ng pagganap ng nga electric vehicle sa hinaharap habang babawasan ang konsumo ng enerhiya. Nanining ang mga mata ni An sa pagmamalaki at pagkahilig sa teknolohiya. Naktanong si Gang, Fatima na may pagkausisa, kung gayon, makano ang iyong kinikita? Sapat ba iyon upang buhayin ang aking anak? Totoong sinabi ni An, ang aking sweldo sa Pilipinas ay kabilang sa mga may mataas na kita. Bagamat hindi ito may hahambing sa mga bilyonaryo sa langis ng Saudi Arabia, sapat na ito upang magkaroon kami ng komportableng buhay at nakakatanggap din ako ngang shares sa kumpanya na may malaking potensyal na paglago sa hinaharap. Nang marinig ito, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Ginoong Abdullah, ngunit hindi pa rin siya lubos na nasisiyahan. Maganda iyon, ngunit ang aking anak ay sanay ng mamuhay sa karangyaan mula pagkabata, sa malaking bahay at gumagamit ng branded na gamit. May bibigay mo ba sa kanya ang ganong buhay? Sumagot si An, Gino, kung hindi ninyo po mamasamain, inaanyayahan ko po kayo at ang inyong asawa na bisitahin ang aming kumpanya at tingnan ang aming apartment. Mas maunawaan ninyo ang aming buhay at trabaho sa Pilipinas. Naisip sandali si Ginoong Abdullah at sa wakas ay tumango bilang paksang-ayon. Kinabukasan, inayos ni An ang isang tour sa kumpanya at sa kanilang tirahan. Nang pumasok ang pamilya ni Ginoong Abdullah sa sentro ng kumpanya ni An, lubos silang namangha. Isang malawak at modernong research center, mga state-of-the-art na laboratorio at prototype production lines. Ang koponan ng mga inhinyero ay masigasig at nakatuon, at ang buong lugar ay bumubuga ng high-tech na kapaligiran. Ang Vice President ng kumpanya ay personal na sumalubong at nagpakilala sa kahalagahan ni An kay Ginoong Abdullah. Si Ginoong An ay isa sa aming pinakamahuhusay na R&D engineer. Ang disenyo en nakaraang henerasyon ng sistema ng paggalaw na kanyang pinangunahan ay nagdulot ng daan-daang milyong dolyar na kita sa kumpanya. Kasalukuyan, pinamumunuan niya ang koponan sa pananaliksik ng susunod na henerasyon ng produkto na mahalaga sa kinabukasan ng aming kumpanya. Namangha si Ginoong Abdullah. Hindi niya inaasahan na ang kanyang magiging manugang ay may ganitong posisyon at malaking impluensya sa kumpanya. Sa katunayan, patuloy ng Vice President, ang magawaing pananaliksik ni Ginoong An ay nairehistro na sa maraming pandaigdigang patenta. Siya ay isang kinikilalang henyo sa industriya. Lubos naming pinahahalagahan ang kanyang talento at dedikasyon. Habang binibisita ang laboratorio, ipinaliwanag ni An ng detalyado sa kanyang mabiyanan ang kahalagahan ng teknolohiya ng malinis na enerhiya at ang matren ng paunlad sa hinaharap. Ang malawak na kaalaman sa teknikal
at ang kanyang masigasi na salobin ay nagdulot kay Ginoong Abdullah na tingnan ang binata ng may ibang pananaw. Alam po ba ninyo, kung wala ang teknolohiyang ito, hindi makakaroon ng masasakyang matipid sa enerhiya at environmentally friendly. Ang posisyon ng Pilipinas sa industriya ng teknolohiya at enerhiya ay tulad ng posisyon ng Saudi Arabia sa larangan ng langis, parehong mahalaga sa rehiyon. Napaisip si Ginoong Abdullah bilang isang oil tycoon. Alam niya ang kahalagahan ng enerhiya sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi niya inaasahan na ang isang bansa na minsan niyang minamaliit ay may ganitong advanced na kapasidad sa teknolohiya. Matapos ang tour, inanyayahan niyan ang kanyang mabiyenan sa apartment nila ni Nina. Naninirahan sila sa isang upscale condominium sa sentro ng Maynila. Bagamat hindi malaki ang apartment, ito ay maligaya at comfortable. Maganda rin ang tanawin mula sa bintana. Ito ba ang bahay ninyong dalawa? Tiningnan ningang Fatima ang apartment na wala pang 100 metro kwadrado na may pagtataka. Opo, inay, ngiting sagot ni Nina. Bagamat hindi malaki, kumpleto ito sa lahat ng bagay at madaling bumiyahe sa pamamagitan ng tren. Kumpleto rin ang mga pasilidad sa paligid. Ang pinakamahalaga, ito ang aming pinaksamang tahanan niyan na puno ng pag-ibig at init. Inihatid niyan ang kanyang mabiyenan sa bawat sulok nga apartment. Nakita nila ang sala na pinalamutian mismo ni Nina. Sa dingding, nakasabit ang maraming litrato nga paglalakbay nilang dalawa sa Pilipinas. Sa kusina, nakadikit ang mga resipi ngang pagkaing Pilipino na pinag-aralan ni Nina. Ang opisina ay puno nga teknikal na libro at literatura. Kasalukuyan, nagtuturo din si Nina ng Arabic sa isang foreign language center. Sabi niya nang may pagmamalaki. Mahal na mahal siya ng maestudyante at sinabi niya na ang trabahong ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Dagdag pa ni Nina, opo, ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pakiramdam ng kumita ng pera sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Ang kasiyahang iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kinagabihan, magkasamang nahanda sina Nina at Annang masaganang hapunan na naglalaman ng natatanging pagkaing Pilipino at mga binagong pagkaing Arabe. Nagulat si Ginoong Abdullah at Gang Fatima nang makita na hindi lamang natuto ang kanilang anak na magluto kundi napakasarap pa ang kanyang luto. Hindi ko kailanman inakala na marunong kang magluto anak, emosyonal na sinabi ni Ngang Fatima. Sa bahay, kahit ang sarili mong damit ay hindi mo pa kailanman natiklop. Nugumiti si Nina. Lahat ay nagbabago inay. Sa Pilipinas, marami akong natutunan na hindi ko pa kailanman ginawa noon. Pinapakiramdam nito sa akin na kumpleto ang buhay. Matapos kumain, inalo niyan ang kanyang mabiyenan na maglakad-lakad sa malapit na night market. Napakasigla ng night market ng Maynila na may iba't ibang uri ng pagkain, laro, at nakakaganyak na paninda. Hindi pa kailanman naranasan ni Ginoong Abdullah at Gang Fatima ang ganitong uri ng simpleng pamumuhay. Sa simula ay medyo hindi sila sanay, ngunit dinaktagal ay nahumaling sila sa masaya at masiglang kapaligiran. Ang inuming ito na tinatawag na boba tea ay napaka-espesyal, sabi ni Gang Fatima nang may pagtataka matapos subukan. Ang tawag dito ay isaw, isang specialty ng Maynila. Ipinakilala ni Nina sa kanyang magulang. Noong una akong kumain nito, namangha rin ako. Sa gitna ngang mataong pamilihan, inobserbahan ni Ginoong Abdullah ang interaksyon sa pagitan ng kanyang anak at ni Ann. Nagtinginan sila at nagtawanan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig. Si Ann ay maingat na nadadala na mga gamit para kay Nina at si Nina naman ay mahinahon na pinupunasan ang pawis ni Ann. Ang ganitong natural at tapat na pag-ibig ay isang bagay na hindi mabibili ng anumang yaman. Pagbalik sa apartment, umupo sina Ginoong Abdullah at Ngong Fatima sa sala, nakatingin sa makasintahan na bagamat pagod ay labis na masaya. Nagsimulang magbago ang kanilang mga inisip. Sa wakas, nagsalita si Ginoong Abdullah.
Sa loob ng 2 araw na ito, marami akong nakita. Kailangan kong aminin na sa simula ay may pagtatangi ako sa Pilipinas at kay Ann. Akala ko ang Pilipinas ay isang atrasadong lugar at si Ann ay isang ordinaryong binata lamang. Ngunit ngayon naiintindihan ko na mali ako. Nagulat si Nina na tiningnan ang kanyang ama. Hindi niya inaasahan na aminin niya ang kanyang pagkakamali. Ipinagpatuloy ni Ginong Abdullah. Talagang umuunlad ang industriya ng Pilipinas at napakaganda ng antas ng pamumuhay ng mga tao. Bagamat wala rito ang kayamanan mula sa langis tulad ng Saudi Arabia, ang mga tao at talento ang tunay na yaman ng bansang ito. Si Ann ay isang mahusay na binata, may talento, may kakayahan, at higit sa lahat, tapat siyang nagmamahal sa iyo. Tumango rin si Fatima bilang pagsangayon. Anak, nakikita kong makasama kayong dalawa. Alam kong natagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Bilang isang ina, gusto kitang umuwi, ngunit mas gusto kong maging masaya ka. Emosyonal na niyakap ni Nina ang kanyang magulang. Salamat po, Ama, Ina, sa inyong pangunawa. Mahal na mahal ko po si Ann at mahal na mahal ko rin ang buhay sa Pilipinas. Bagamat hindi kasing yaman ng Saudi Arabia rito, napakataas ng kalidad ng buhay, bukas at palakaibigan ang lipunan, lalo na sa mga kababaihan. Nag-isip sandali si Ginong Abdullah at pagkatapos ay seryosong sinabi kay Ann, "Binata, pinili ka ang aking anak. Tinalikuran niya ang lahat ng bagay na kabilang sa aming pamilya. Kailangan mong patunayan sa akin na karapat-dapat ang kanyang pagpili." Buong determinasyon na sumagot si Ann. "Ginoo, iaalay ko ang buong buhay ko upang patunayan iyan. Hindi lamang ako magtatagumpay sa aking karera kundi gagamitin ko rin ang aking puso at gawa upang maramdaman ni Nina ang kaligayahan araw-araw." Tumango si Ginong Abdullah ng nasisiyahan at pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Si Nina ang aking anak, nasaan man siya, siya pa rin ang aking pagmamalaki. Ang kanyang dote at mana ay hindi mababawasan ni isang sentimos. Nagulat si Nina na tiningnan ang kanyang ama. "Ama, ibig sabihin po ba nito ay tinatanggap na ninyo ang aming relasyon ni Ann?" "O," ngiting sabi ni Ginong Abdullah, "ngunit mayroon akong isang kondisyon." "Anong kondisyon po?" Naalalang tanong ni Nina. "Kailangan ninyong bisitahin kami sa Saudi Arabia kahit isang beses sa isang taon," sabi ni Ginong Abdullah. "At umaasa ako na sa hinaharap, matututunan ng aking maapo ang parehong kultura ng Araba at ng Pilipino." Tuwang-tuwa na niyakap ni Nina ang kanyang ama. "Sigurado po, Ama. Maraming salamat po." Nagpahayag din si Ann ng pasasalamat sa kanyang biyenan. "Salamat po sa inyong pangunawa at suporta. Aalagaan ko po ng mabuti si Nina at igagalang ko po ang mga tradisyon at kultura ng inyong pamilya." Kinabukasan, nagpasya si Ginong Abdullah na pahabain ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Nais niyang mas malalim na maunawaan ang lugar na labis na kinahumalingan ng kanyang anak. Sa sumunod na linggo, dinala ni Ann at Nina ang kanilang magulang upang bisitahin ang Intramuros, Rizal Park, ang National Museum sa Maynila, lumayak sa Laguna de Bay, at tinamasa ang kagandahan ng Palawan. Labis na namangha si Ginong Abdullah sa mayayamang, likas na tanawin at sa malalim na pamanang kultural ng Pilipinas. Napagtanto niya na bagamat ang Pilipinas ay may mainit at mamasa-masang klima, mayroon naman itong masaganang yaman sa turismo, kumpletong infrastruktura, mataas na kalidad ng edukasyon at mahusay na napapanatili ang kapaligiran. Ang lugar na ito ay mas mahusay kaysa sa inaakala ko, sabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang asawa. Hindi nakakagulat na ayaw umalis ni Nina. Sumangayon si Fatima, "Tama, napakagalang ng matao rito, ang lipunan ay puno ng sigla at pakiramdam ay napakaligtas. At tingnan mo kung gaano kasaya si Nina. Sa huling araw bago sila umuwi sa kanilang bansa, inalok ni Ginoong Abdullah na bigyan ng regalo ang makasintahan,
Inakala ni Nina na bibigyan siya ng kanyang ama ng malaking halaga ng pera at balak sanang tumanggi. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ginoong Abdullah, "Nakpasya akong mamuhunan sa isang tech company sa Maynila na dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya ng malinis na enerhiya para sa mga sasakyan. Umaasa akong maging technical na consultant ka." Nagulat si Ann at nagtanong, "Bakit po malinis na enerhiya?" Ngumiti si Ginoong Abdullah at ipinaliwanag, "Mabilis na naubos ang langis. Ang hinaharap ay nasa renewable energy. Kailangan ding magbago ang Saudi Arabia at ang kapasidad sa teknolohiya ng Pilipinas ay makakulong sa atin na makamit ang layuning ito. Ito ay isang win-win cooperation." Naantig si Nina na tiningnan ang kanyang ama. Alam niyang ito ang paraan ng kanyang ama upang suportahan sila at kasabay nito ay iniisip din niya ang kinabukasan ng kanyang sariling bansa. Bago magpaalam, sinabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang anak, "Ipinagmamalaki kita, Nina. Natakpuan mo ang tunay na pag-ibig at ang sarili mong halaga sa buhay. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang yaman." Niyakap ni Gang Fatima ang kanyang anak at bumulong, "Talaga bang hindi ka nagsisisi na tinalikuran mo ang mararangyang gamit at ang magandang bahay?" Buong determinasyon na sumagot si Nina, "Hindi po ako nagsisisi, inay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang mamuhay sa isang marangyang palasyo kundi ang makasama ang taong mahal mo at mamuhay ng may kabuluhan sa Pilipinas. Natapuan ko ang ganoong kaligayahan." Matapos ihatid ang kanyang mamagulang, bumalik sina Nina at Ann sa kanilang maliit at komportableng apartment. Emosyonal na sinabi ni Ann, "Hindi ko inaakala na sa wakas ay tatanggapin tayo ng iyong ama at gusto pa niyang makipagtulungan sa akin." Ngumiti si Nina, "Iyan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya nitong lampasan ang mga pagkakaiba sa kultura, sirain ang mga pagtatangi at lumikha ng mga kababalahan. Marami kang tinalikuran upang pumunta sa Pilipinas, sulit ba?" Seryosong tanong ni Ann. Tiningnan ni Nina ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana at sumagot ng walang pag-alinlangan, "Lubos na sulit. Dito ko natappuan ang tunay kong sarili at natappuan ang tunay na pag-ibig. Binigyan ako ng Pilipinas ng napakahalagang kalayaan at pagiging bukas palad. Iyan ang mga bagay na hindi mabibili ng pera." Makalipas ang isang taon, nagtatag si Nina ng isang cultural exchange center sa Maynila upang itaguyod ang pag-unawa sa pagitan ng mundo ng Araba at Timog Silangang Asya. Ang R&D project ni Ann ay nagtagumpay ng husto at kinilala sa buong mundo. Bumili sila ng mas malaking bahay sa Maynila ngunit nanatili pa rin sa isang simple at kompletong pamumuhay. Sina Ginoong Abdullah at Gang Fatima ay bumibisita sa Pilipinas bawat taon at nananatiling ang isang buwan at ngayon ay mahal na nila ang pamumuhay at kultura ng mga tao sa lupaing ito. Ang kumpanyaeng malinis na enerhiya ni Ginoong Abdullah ay nagtagumpay din ng husto sa Pilipinas at Saudi Arabia at naging isang modelo para sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kuwentong pag-ibig na ito na lumampas sa mga hangganan ng kultura at kayamanan ay nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang katumbas na halaga. Sinira rin nito ang mapagtatangi ng tao tungkol sa iba't ibang kultura at modelo ng pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng Saudi Arabia, ang umuunlad na industriya ng serbisyo, palakaibigan na lipunan, at mataas na kalidad ng pamumuhay ay lumiha ng sarili nitong natatanging halaga sa isang panayam, ibinahagi ni Nina. "Hindi ko tinalikuran ang kayamanan kundi pumili ako ang ibang uring kayamanan. Iyon ay pag-ibig, kalayaan, at ang pagiging toto sa sarili. Sa Pilipinas, natakpuan ko ang lahat ng iyon. At mas mahalaga pa ang maito kaysa sa anumang ginto at pilak. Kaya, ang kuwento ng pag-ibig ng isang prinsesang Arabe at isang inhinyerong Pilipino ay hindi lamang nagbago ng kanilang sariling kapalaran kundi nagtaguyod din ng pag-unawa at paggalang sa pagitan ng dalawang kultura na tila ganap na magkaiba. Minsan,
ang kapangyarihan ng pag-ibig ay mas dakila kaysa sa ating inaakala.